Sa pagpapatuloy ng ating kwento, kaya bagsakan na natin ng malupitang simula. Ikaw muna ang mauuna bago ako. Ano, hindi maaari, kahit ang stun hindi ito gumana, sabi ni Grid sa sarili. At nagpalabas ng nagliliwanag na kulay asul ang swordsman para gantihan si Grid. Sa atake ng swordsman napatilapon si Grid sa kalayuan, at ramdam ni Grid ang kanyang life bar na ang laki ng nabawas. Sa isip ni Grid, niloloko mo ba ako? Hinaranggan ko yon, ngunit kinuha pa rin ang kalahati ng aking buhay. Alam ko naman si Asher ay isang antas na 300 NPC, ngunit hindi ko alam na ang kanyang mga tauhan ay kasing lakas niya na rin. Damn it, lahat ay maaaring pumunta rito ngunit mamamatay na lang. Siyempre, alam kong mangyayari ito, ang swerte ko sa simula pero sa dulo bigo pa rin ako. At naalala ni Grid ang book item. Sandali lang, kung mamatay ako dito, ano ang mangyayari sa libro? Mawawala din ba ito? Tanong ni Grid sa sarili. Hindi ko matatapos ang quest na ito, at kung hindi ako mananalo, hindi man lang ako makakakuha ng anumang gold para sa item na ito. At baka mawala din o madraft sa inventory ko. May isang bagay na lang ang natitira upang gawin, kundi buksan ko ang book item. At napansin naman siya ni Asher kung ano ang balak gawin ni Grid, kaya galit na sumigaw si Asher sa mga tauhan niya. Sinusubukan niyang buksan ang libro. Pigilan niyo siya. Ngunit nabuksan na ni Grid ang book dahilan upang lumiwanag ang paligid niya. Sabay sabing, huli na ang lahat, dapat ay naging mas maingat ka, Asher. At lumabas ang status dito. The change will now begin. All skills and stat have been reset. At sa isip ni Grid, sinasabi niya, gawin mo ang pinakamasama. Who knows? Baka magtagumpay ako sa quest na ito pagkatapos kong maging isang legendary class. At lamabos na naman ang isang stato dito. You have become a Pagmas descendant. All skills show up, at agad naman lumabas ang malakas na aura kay Grid na isang kidlat na umiikot sa kanyang paligid. Pakiramdam ko na lumalakas na ako, ito ba ang sinasabi nilang class effect? Ang makita kang nagduro sa Asher, ito ay kasiya-seya. Pero hindi pa rin natakot ang mga tauhan ni Asher na agad pa rin sinusugod si Grid. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtalo sa mga hangal na ito at tapusin ang quest. At lumabas ang isa pang dita. The change is completed. You have obtained the title. Ang nag-iisang legend. At nakangiti na sinabi ni Grid sa sarili. It's over now, Asher. Lahat kayo ay mamamatay. Ngunit para siyang basang sisiw na nawalan ng saplot sa sarili at bumalik sa level 1. Dahilan para tamaan siya ng atake ng kalaban. You have died, sabi ng notification sa kanya. Boyset na yan, pati ako napapatawa sa ating bidang bagsakan ng malas, akala ko lalakas na siya. At pumunta na tayo sa realidad na mundo. Sa main office makikita natin na may nagre-report ng mga kaganapan sa kabilang linya. Ayon sa ulat ng operation team, ang pagbabago ng class ay naganap 5 minuto ang nakalipas, maari po ba kayong pumunta dito, sir? Sagot ng lalaki sa kausap sa phone. Naiintindihan ko, pupunta ako ngayon. Tugon naman ng kausap ng lalaki sa phone. Yes, sir. Ihahanda ko agad ang briefing report. Matapos makipag-usap ng lalaki sa phone agad naman siyang napaisip. Pagbabago ng class ha, at mabalik tayo kay Grid at Asher. At lumabas ang notification para kay Grid. 2 antas ay ibabawas sa'yo, ikay kasalukuyang antas -1. Ang quest mo ay failed. Hindi ka na makakapasok sa Patrian region. Papatayin ka ng Patrianong sundalo pag nakita ka ulit. Si Grid na wala ng lakas at hinang-hina na napasabi kay Asher. Papatay ka talaga ng tao dahil dito. Dahil lang sa ginamit ko ang item. Anong nangyari? Naisihan mo talaga ako, alam mong mangyayari ang lahat na ito. Ang napatingin lang si Asher na gulat sa sitwasyon ni Grid. Sa isip ni Grid, magnanakaw ka kasi Grid, nararapat sa'yo ito. Kumain ng mabuti at mabuhay sa realidad na mundo. Balik tayo sa tunay na mundo. Si Grid na nag-log out na sa laro at lumabas na sa capsule game na parang zombie ang mukha. Sobrang saya ng laro ko. 100 milyong won. Nawala lang parang bula, ilang buwan kong pag-iipunan yon, bad trip. At sa likod ni Grid, may babaeng bantay sa capsule game na parang gustong kutungan si Grid, sabay sabing alam mo ba kung anong oras na? Sa main office naman, Satisfy's Operation Office SA Group. Welcome back, sir, sabi ng babae. Siya si Choi Nahi, Satisfy Operation Team Leader. At ang lalaking kakalabas lang ng magarang kotse siya si Lim, Satisfy's Operation Leader. Sabi mo may nagpalit ng class 5 minutes ago. Hindi ko alam na mangyayari ito, gaano ito kasaya. Naihanda mo na ba ang field report, team leader? Sabi ni Lim kay Nahi. Sa office meeting, pinapaliwanag ni Nahi ang mga naganap. Siya si Grid.
Habang siya ay dating level 73 player, siya ay kasalukuyang nasa level -1, ang kanyang tunay na pangalan ay Shin Yang-woo. Sa pamamagitan ng lihim na kahilingan ni Earl Asher, nakakuha siya ng pagmas rare book. According to the Information Department, siya ay walang trabaho ngunit adik sa laro. Humigit kumulang 1 taon siyang nag-shuttle sa isang lungsod ng laro, sa loob ng 3 buwan, na-explore niya ang hindi mabilang na lugar na may halimaw na 200 dagdag level, maraming beses na namamatay sa buong laro niya. Balik tayo kay Greed. Mr. Shin Yang-woo, sigaw ng kasama niya sa trabaho. Ngunit parang walang naririnig si Greed dahil sa buong pagtatrabaho niya sa madaling araw, di niya namamalayan na nakatulog siya. Makinig ka, Student Yang-woo. Kinakausap ka niya, kunin mo ang iyong sweldo para sa trabahong ginawa mo kaninang umaga. Bilasan mo at makauwi na tayo. At napabalikwas naman si Greed agad at humingi ng tawad sa nangyari. At habang nakatalikod si Greed, nagmamaretes naman ang 2 kawork niya tungkol sa kanya. Sabi mo adik sa laro yung batang yon. Mukha siya pulubi at amoy isda. Siya ay isang kawaila hilakbot na manggagawa tulad ng dumi. Hindi ba siya tao? Palagi tayo nasa ilalim ng impresyon na ang sino man ay ipinanganak na may kahit isang talento. Ngunit siya, para sa isang bata na maging isang pagkabigo sa gayong murang edad. Si Greed na naririnig ang mga sinasabi ng 2 nag-uusap, hindi niya nalang pinansin ito at umalis na lang. Sa kabila ng lahat, si Greed ay binibilang ang kanyang perang kinita, sabay sabing. Ito ay sapat na para sa isa pang round, upang isipin na ang unang bagay na lumalabas sa aking isipan ay maglaro, ngunit naisip ni Greed ang maling hakbang na nagagawa niya sa buhay. Dapat kang maawa sa sarili mo, ikaw ay ganap na baliw Greed. At naalala ni Greed ang book item sa laro. Ang librong iyon lamang ang maaaring makapagpabago sa buong buhay ko, ngunit narito ako na may daan-daang milyong won na nawala lang bigla. Napakaraming oras ang ginugol ko kaya doon, bad trip. Agad namang may dumaan na kotse na nagmamatsyag kay Greed, ngunit si Mr. Lim pala ang nasa loob. Si Lim ay napasabi sa sarili nang makita niya si Greed. Walang espesyal sa user na iyon. Siyempre wala talaga, pero sa totoo lang, sa tingin ko yun ang advantage niya, ngunit kailangan niyang hanapin yun para sa sarili niya, siyempre. Balik tayo kay Greed. Ha! Dapat ba akong maghanap ng iba sa buhay? Dapat mayroong isang bagay na sanay na ako, wala ba talaga akong kagalingan sa sarili? Tama na ang pag-iisip. Subukan ko ulit ang laro ng isa pang beses. At pumasok na nga si Greed sa game capsule. Ngayon, dapat pa ba tayong bumalik ulit kahit nawala ko ang lahat? Dapat kong tingnan ang bago kong class. Ang mga bagay ay dapat maayos hanggat ang game capsule ay gumagana. Umaasa ako sa'yo. At nag-login na nga si Greed dahilan para komunikta sa game world. Connecting to satisfy. Loading. Please wait. Ilang segundo ang nakalipas, napunta si Greed sa isang lugar na ang mga puno ay natutuyo at wala ng buhay. Nagtaka si Greed at napasabing. Anong nangyari? Nasaan ako? Hindi ito kamukha ng cave kahapon. Nagsumikap ako sa patrayan para magpalaki ng aking reputasyon. Kahit na ito ay hindi patas. Napinalayas nila ako para lang sa maliit na pagtataksil. Dapat akong maghanap ng landmark para malaman ko kung nasaan ako. Napatigil si Greed sa pag-iisip nang may nakita siyang kakaibang kuweba. Ano? Bakit madilim ang lugar na ito? At biglang lumabas ang status update. You have entered the Yaten Temple. Si Greed na naalala niya ang lahat tungkol sa mga papasok sa temple ay napakadelikado. Ang mga templo ay karaniwang antas ng 150 piitan, ito ay mapanganib sabi ni Greed sa sarili. At tiningnan ni Greed ang stats niya dahilan para masabi niya na nagluloko yata ang game. Health, 1. Strength, 1. Stamina, 1. Agility, 1. Intelligence, 1. Dexterity, 1. Composure, 1. Insight, 1. Stats points, 0. Pero sa kabila ng lahat, may nakita si Greed na item option na pwede niyang magamit. Mukhang maganda ang mga pagpipiliang ito. Maaari kong gamitin ang kasanayan sa pagpapahusay ng ilang item upang kumita ng pera. Kung magkaganon man, dapat ko munang subukan ito. Sinubukan ngang gamitin ni Greed ang equipment dahilan para magkaroon siya ng armor at sword kahit level -1 pa siya. Gulat na nasabi ni Greed. Aba, nagawa kong i-equip ang level 60 item na pinaplano kong ibenta sana. At dyan na nagtatapos ang ating part 2. Please bagsakan nyo naman ako kahit isang like at subscribe at share na rin kung level 1 ka pa lang para naman lumakas din ako at magpatuloy sa level up. Salamat mga kabagsak.